So ito na mga kababayan, speaking of Bato de la Rosa, si Bato de la Rosa ay meron na pong warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Ayan, ito na. So ito na mga kababayan. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng Ano daw? Ang palusot ng senador ay abala daw siya sa pagpangangampanya sa ibang lugar. May tanong ko lang, saang lugar yon? Saang lugar ka nangangampanya ba to? Sa tuktok ng Mount Malindang? Ma'am Aurea Viloria, maraming salamat ma'am sa yung Singapore dollar super sticker. Thank you so much po. Saan ka Senador Bato? Saan ka nangangampanya? Kasi ang sabi mo dito, abala ka at sinadya niyang patayin ang cellphone. Yeah? Ito mga kababayan, ito sa totoo lang, gusto kong i-clarify sa inyo, hindi po siya nangangampanya. Alam niyo kung bakit? Kung napansin ninyo, pumunta si Sara, si Digong sa Hong Kong. Kasama ang iilan sa mga kandidato ni Duterte sa pagkasenador. Ngunit sapagkat bagamat di umano, wala si Bato. So, napaka-imposible naman, napaka-importante ng pagpunta sa Hong Kong para magpakilala ka doon sa mga OFW kasi once in a blue moon lang. Alam mo, Bato, hindi magandang palusot yan eh. Yung nangampanya ka sa malalayong lugar, samantalang yung mga OFW sa Hong Kong. So sa madaling salita, hindi pala mahalaga ang mga OFW sa Hong Kong. Kasi ang Hong Kong, once in a blue moon ka lang makapunta dyan. Pero yung lugar sa Pilipinas, kahit bukas agad, nakakalipad ka, wala namang ticket-ticket dyan, wala namang ano dyan, gamit-gamit eroplano kasi may sarili naman kayong makinarya. Yeah? Kaya nakakapagtaka lang. Yeah? Wala daw siya sa Hong Kong. Wala sa Hong Kong, busy, nangangampanya sa mga malalayong lugar. Saan po ba kayo nakakita na nangangampanya si Bato hindi pinupo sa Facebook? Di ba? Bato, tigil-tigilan mo ako. Alam mo na merong warrant si Digong. Ito mga kababayan, gusto kong klaruhin sa inyo. Si Bato po ang kauna-unahang traidor sa hanay ni Digong. Yan po ang katotohanan. Aminin man natin sa hindi. Masaktan man po kayo sa hindi, yan po ang totoo. Si Bato ang kauna-unahang traidor sa hanay ni Digong. Biruin nyo si Bato maraming koneksyon sa mga pulis yan. Maraming koneksyon or mga kaibigan na PNP. Malamang sa malamang, alam ni Bato na ilalabas na ang warrant ni Digong mula sa ICC. At ilang beses tumawag ang ICC sa kanyang opisina, hindi daw ito pinansin, pero natimbrihan na. Ngayon, so, ramdam niya, nandyan na yung warrant, imposibleng hindi malalaman ni Bato. Ang dami niyang mga kaklase noon. Ang dami niyang mga PMA classmate, napaka-imposible na yung mga classmate niya, mga PMA-er, hindi nagsasabi sa kanya na may warrant po si Pangulong Duterte. Napaka-imposible. Lahat ng pulis na pumunta doon, alam nila. Kasi bago arestuhin si Duterte, nagmi-meeting-meeting na yan. Yeah. Sino yung mga pulis na umaresto kay Duterte doon sa sa Villamor Airbase at saka sa NAIA? Lahat ng pulis na yon, binibriefing yun. Malay natin na ang warrant pala pumasok sa Pilipinas 1 week na nakalipas. So napaka-imposible na yung 1 week na yon hindi kumakalat ang issue. Hindi kumakalat ang chismis. Sa Pilipinas, magpapahuli ang Pinoy. Tayo ang pinakauna na chismoso sa buong mundo. Kaya napaka-imposible. May intelligence si Bato. Alam ni Bato yan. Nakakapagtaka lang, bakit nung pangangampanya nila Digong at ni Sara sa Hong Kong, wala siya. Kasi alam niya, 1 week na nakalipas, nandyan na ang warrant. Kahit ako, alam ko mismo Yung sinasabi-sabi nila na si Digong tumakas na daw, hindi pa nakatakas or hindi pa nakapunta ng Hong Kong si Digong, alam ko na may warrant na. Ako pa ba? Mas mataas yung radar ko. Kaso bawal sabihin kasi confidential. Ngayon, speaking of confidential, nung nakalabas na si Digong, blinag na namin. Nag-vlog na ako.
Ngayon, ang sabi ng mga DDS, fake news daw, hindi daw totoo. Pinakalat ni Roque, meron daw warrant pero galing kay General Torre sa CIDG. So ngayon, pagdating, oo nga naman, tama naman, nandun kay General Torre kasi si General Torre ang huhuli. Ngayon, minamind conditioning namin ang mga DDS na bobo tanga-tanga na o sige, sabi pa ng mga DDS, sabi pa ng mga vlogger ni Duterte, tignan nyo, si J. Ruiz mismo nagpakalat ng fake news. Tignan nyo, si Claire Castro mismo nagpakalat ng fake news. Di ngayon, hindi sila naniniwala kasi fake news daw, wala daw warrant. Pagbaba ni Digong, teklo. Di ba? Ang tanong ngayon, bakit wala si Bato? Kasi matagal nang alam ni Bato na may warrant si Digong. Umiwas lang, umiskapo. Umiskapo si Mr. Clean. Nung umiskapo si Mr. Clean, takot kasi siya na masali. Kasi siya, mayroon na din siyang warrant. Yung sinabi ni Senador Antonio Trillanes, the fourth na tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan, kung gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo si Senador Antonio Trillanes. Nakita nyo naman, si Senador Antonio Trillanes, hanggat may kasalanan ka, hanggat nasa mali ka, hindi kayo tutulirit niyan. Tignan nyo, ilang taon tiniis ni Senador Trillanes yan. Ang paglaban niya, laban sa mga Duterte. Ngayon, kulong na si Duterte. Dinala na sa Netherlands. Kung gusto nyo ng mayor na ganyan, matapang, walang kinakatakutan, kahit malalaking manok, malalaking kalabaw, mga dragon, hindi inaatrasan. Kaya kung gusto nyo pagbabago sa Caloocan, nandyan si Senador Antonio Trillanes IV, na born and raised ang Caloocan, hindi bumili ng bahay, at hindi taga Quezon City, na tumatakbong mayor ng Caloocan. Higit sa lahat, hindi rapist at hindi addict. Kung gusto nyo pagbabago sa mga taga-Caloocan, iboto nyo si Senador Antonio Trillanes. Palitan nyo na yung malapitan na apelido, pero ang hirap hagilapin. Kamembro ni Digong yan. Si Malapitan. DDS yan. Palitan nyo na yan. Back to the topic tayo kay Bato. Actually, si Bato, yung paglabas ng warrant ni Digong, meron na ding warrant si Bato. Ito, pakinggan nyo ha. May ICC warrant of arrest na rin si Bato. Di ba? Binalita ng UNTV yan ha. So ito na. Continue. Ilang araw na pananahimik nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng media sa kanya. Sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Ano daw, pinatay ang cellphone para makatutok? Keme, wag ganyan. Wag ganyan. Tragis na yan. Sinadyang pinatay? Paano mo kontakin yung driver mo kung saan ka napadpad? Kung sinadya mong pinatay? Continue. Ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador De La Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Hindi, madaling araw yung flight ko dapat. Ayan, palusot na si Bato. Bakit nga ba hindi kasama si Bato sa pangangampanya nila sa Hong Kong? Mga OFW sa Hong Kong na DDS, huwag nyo nang iboto, hindi pala kayo mahalaga sa kanya eh. So ito ang palusot ni Bato. Friday, madaling araw yung flight ko. Dapat hindi ko itinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yon na may warrant na kami. Ang info ko nga is 2 na kami ni President Duterte may warrant. So ibig sabihin nga, alam na niya na may warrant. Alam na niya na may warrant. Kaya instead na tumuloy siya, hindi siya tumuloy. Ngayon, kasi natakot siya. So, ibig sabihin, iniwan niya sa ere si Digong. Sabi ko nga sa inyo, si Bato ang pinakaunang traidor sa hanay ni Digong. Tignan nyo, hinayaan niya si Digong. Anong pangako niya sa inyo? Mga DDS, na mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, ang lupa, pangit ang lahi. Mga mahihirap. Anong pangako ni Bato sa inyo? Tutulungan niya ang ICC na arestuhin si Digong. Ang tanong, alam pala niya na siya at si Digong may warrant, ang nangyari, hindi tumuloy sa Hong Kong. Hindi sumama. Para pag-uwi, si Digong lang maaresto siya, hindi. Ang tanong ngayon, kung tama ang pinaglalaban ni Bato, bakit nawala siya ngayon? Diba, mga kababayan, tanong ko lang sa inyo, nasaan si Bato? Yung puro ngak-ngak sa media. Yung puro sigaw-sigaw sa Senado.
Asaan siya ngayon? Nawala. Iniwan sa ere si Digong. Ang nakita ko lang doon, si Bongo, si Bilyo, si Ipe, tsaka yung abogado ni Digong, si Torion. 5 lang nakikita ko doon. Nawala si Bato. Ito na. Kasama dapat si Senador De La Rosa sa grupo ni na Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Hindi, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Yung info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na Palusot. Alam na pala niya na may warrant. Ang sabi, 2 daw sila may warrant. May intel, may intelligence si Bato, may radar to. Maraming kaibigan pulis yan noon eh. Imposible na wala sa mga kaklase, mga ka-berks doon, mga kaibigan pulis. Kaya hindi lahat ng pulis, mag-ingat-ingat kayo. May nabalitaan pa naman ako ngayon. Ang mga Duterte daw, hinihikayat yung mga kasundaluhan at kapulisan na manggulo. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, merong hinihikayat daw ang mga Duterte ngayon na mga kasandaluhan at kapulisan. Handa daw nilang punduhan para lang kalabanin si BBM. Maghanda na tayo. Mag-mimol malware daw sila. Nagpaplano na yan. 'Di ba yung panawagan ni Roque na mag-rally sa EDSA, walang nag-rally, walang nangyari. May plan A, may plan B, may plan C yan. Abangan nyo yan. Hindi ako nagsasalita ng patapos. Hindi ako nagsasalita ng hindi nangyayari at hindi ako nagsasalita ng sumablay. May plano ngayon ang grupo ng kabila na mag-aklas at pupunduhan daw kung sino ang sasaling sundalo at pulis para mag-rally at susugurin ang Malacanang. Kung may intel si Bato, mas mataas ang intel ko. Hindi intel na tinggil ha. Sa Bisaya pa naman ang intel tinggil. Abang-abang kayo mga kababayan. Malaking gulo ito. Handa daw punduhan ng lulo fentanyl ninyo. Handa punduhan para guluhin ang Pilipinas. Ewan ko lang. Sige, manggulo kayo. Tignan natin kung hindi kayo dyan mahagisan ng tear gas. Kung si Ferdinand Marcos Sr. noon hindi pumapayag na rakrakan ni General, tawag dito, sino yung General ni Marcos Sr.? Nakalimutan ko na mental block ako. Ni General, paki-comment nga mga kababayan, Fabian Ber, di ba sabi ni Fabian Ber, Mr. President, andyan na yung mga tao, ready na. Babarilin na ba natin? Papatayin na ba natin? Sabi ni Ferdinand Marcos, no. Huwag kayong gumawa ng kahit anumang dahas. Walang masasaktan, walang mamamatay, karapatan nila yan. Si General Fabian Ber, ngayon ibahin ninyo si General Torre. Ibahin ninyo si General Torre. Ibahin ninyo tawag dito, si Bronner. Ibahin ninyo si Bronner, ibahin ninyo si General Torre, at ibahin ninyo si General Marbel. Nako, sabi ko sa inyo, kakaiba mga utak niyan. May mga sariling desisyon sa buhay yan. Si Ping Lacson, ibahin ninyo si Ping Lacson at si Fabian Ber. Sumusunod kay Marcos Sr. yon. Ngayon, sabi ko sa inyo, si General Torre, si Kibuloy nga, hindi lumabas. Huwag ka lumabas. Pasabugin ko tong lugar mo. Hindi lumabas. Si General Torre, sabi ko sa inyo, sabi nga ni General Torre kay Kibuloy, subukan mong huwag lumabas. Pasabugin ko yung lugar mo. Sabi ni Kibuloy, huwag mong subukan. Mamamatay kaming lahat dito. Susuko na ako. Walang silbi. Walang silbi yung aking 17 commandments. Sabi ni General Torre, huwag mo subukan. Hindi ka lalabas. Pasabugin ko tong Maria Memorial Hospital College mo. Jose Maria College ba yun? May hospital tuloy. So ito na, patuloy. Palusot ni Bato. I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang doon ako nag-concentrate ngayon na kung ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition.
Hindi rin matanggap ni Senador De La Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito ora mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Sa tingin mo ba to, tatanggihan pa ni BBM? Kung ako, sa posisyon ni BBM, sabi dito ni Bato, kaya naman daw tanggihan ni BBM na hindi iparesto si Digong. Sa tingin mo ba to, kaya nyo pang utuin si BBM? Sa ginawa ninyo kay Bongbong Marcos, Ma'am Japinay, mega love shout out po. Sa ginawa ninyo kay Bongbong Marcos, sa tingin ninyo, tatanggihan pa ni BBM na arestuhin si Digong? Sabi nga ni BBM magmura ka lang. Sabi ni BBM kay Sara, magmura ka lang. Ipagpatuloy mo yan. Hintayin mo kung anong ibig sabihin ng weak. Ayun na, nagbunga na nga. Sinisisi pa nila si BBM. Pwede naman daw tanggihan ni BBM ura-urada na hindi arestuhin si Digong. Sa ginawa ni Digong nakadarali, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag na yon, putang inang yan. Sa tingin nyo, tatanggihan ni BBM na arestuhin? Sabi ni BBM, actually, noon pa man si BBM, na tumatakbong presidente, sabi niya sa vlog niya, hindi ko gagayahin kung anong ginawa ni Digong na pinagmumura ang mga diplomat. Hindi ko gagayahin yung ginawa ni Digong na pinagmumura ang Santo Papa, pinagmumura ang Diyos, pinagmumura si Barack Obama at pinapalayas ang lahat ng mga diplomat sa Malacanang. Sabi ni BBM, meron tayong tinatawag na diplomatic way. Kausapin natin ng ayos, makipagkaibigan, profesional na makipagharap. Kung ayaw mo sa tao, pwede mong paalisin. Baka nakalimutan nyo kung paano pagmumurahin ni Digong yung mga diplomat. Paano niya murahin ang Santo Papa? Paano niya murahin ang Panginoon? Paano niya pagmumurahin ang ICC?